Maraming tao ang naniniwala na kapag dumating na ang pera, saka pa lang magbabago ang buhay nila. Parang iniisip nila na ang yaman mismo ang magiging dahilan kung bakit magiging disiplinado sila, mas kalmado, mas responsable o mas successful. Madalas natin marinig ang linyang, kapag yumaman ako, magiging maayos na lahat. Pero sa totoo lang, ang pera ay hindi magic wand na biglang magbabago ng pagkatao mo. Mas malapit ito sa isang salamin o amplifier. Pinapalakas lang nito kung ano na talaga ang nandyan sa loob mo. Kapag ang isang tao ay impulsive habang kulang sa pera, kadalasan magiging impulsive pa rin siya kapag yumaman. Ang kaibahan lang, mas malaki na ngayon ang epekto ng kanyang decisions. Kapag sanay siyang magpadala sa pressure ng ibang tao habang maliit ang kita niya, malamang ganoon pa rin kahit malaki na ang laman ng account niya. Dahil ang habits na nabuo mo sa panahon ng kakulangan ay madalas nagiging policies mo kapag dumating ang abundance. Isipin mo ang dalawang tao na parehong biglang lumaki ang kita. Yung isa sanay mag-budget, marunong maghintay, at discipline kahit maliit pa lang ang income niya noon. Yung isa naman laging impulsive, sanay sa utang, at laging inuuna ang validation ng ibang tao. Kapag dumating ang malaking pera, magkaiba ang magiging resulta nila. Yung unang tao mas malamang na gamitin ang pera para sa stability, investments, at long-term growth. Hindi dahil mas matalino siya, kundi dahil na-develop na niya ang tamang habits bago pa dumating ang malaking income. Yung pangalawa naman, kahit gaano kalaki ang kitain, posibleng manatiling stressed, magastos at walang kontrol. Dahil hindi naman talaga pera ang problema ay yung habits at mindset na dala niya kahit noon pa. At ito ang bagay na maraming tao ang hindi agad naiintindihan. Akala nila ang yaman ang magdadala ng discipline. Pero kadalasan, discipline muna ang nagdadala sa tunay na stability. Kapag hindi mo kayang kontrolin ang maliit na pera, mahirap kontrolin ang malaking pera. Dahil habang lumalaki ang resources mo, lumalaki rin ang temptations, options at risks na haharapin mo. Ang pera kasi, hindi nito tinatanggal ang ugali mo. Madalas, mas lalo lang nitong nilalabas kung sino ka talaga. Kung generous ka, mas magiging generous ka. Kung insecure ka, minsan mas increasing rin ang tendency mong gumastos para magpa-impress. Kung disciplined ka, mas malaki ang chance na maging stable at strategic ka. Kaya sa halip na isipin na magbabago ako pag yumaman ako, mas mahalagang tanungin ang sarili mo ngayon pa lang. Ano ba ang habits ko habang maliit pa ang hawak kong pera? Paano ako magdesisyon kapag may temptation? Marunong ba akong maghintay? Kaya ko bang magsabi ng hindi sa impulsive spending? Kaya ko bang mag-ipon kahit walang nakakakita dahil doon talaga nagsisimula ang tunay na financial growth? Ang maganda rito, hindi mo kailangan maging mayaman agad para simulan ang pagbabago. Sa maliit na halaga pa lang, pwede mo nang i-practice ang discipline, patience, at intentionality. At habang ginagawa mo ito ng paulit-ulit, unti-unti mong binabago hindi lang ang financial situation mo, kundi pati ang relationship mo sa pera. Hindi mo na ito tinitingnan bilang tool lang para sa status o instant happiness. Nakikita mo na rin ito bilang responsibility, bilang resource na kailangan alagaan at gamitin ng maayos. At habang lumalago ang awareness na iyon, mas nagiging malinaw din ang priorities mo. Hindi ka na madaling ma-pressure ng trends, hindi ka na madaling mainggit sa lifestyle ng ibang tao. Dahil alam mo na ang tunay na stability ay hindi nakikita sa flashy spending kundi sa consistency at control. Sa huli, ang pera ay amplifier lang talaga. Pinalalakas nito ang habits, mindset at values na meron ka na noon pa man. Kaya kung gusto mong maging maayos ang future mo financially, huwag mong hintayin na dumating muna ang malaking pera bago ayusin ang sarili mo. Simulan mo ngayon sa maliit na decisions araw-araw. Dahil ang paraan ng paghawak mo sa maliit na halaga ngayon ang magdidikta kung paano mo hahawakan ang malaking opportunity sa future. At doon mo ma-realize na ang tunay na transformation ay hindi nanggagaling sa pera mismo. Nanggagaling ito sa habits, discipline at self-awareness na binubuo mo habang wala pa ang abundance. Kapag maayos ang foundation mo, mas magiging maayos din ang epekto ng pera sa buhay mo. Dahil ang goal ay hindi lang yumaman,
Ang goal ay maging klase ng tao na kayang humawak ng yaman ng may wisdom, control at malinaw na direksyon sa buhay.